Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Isang mapagpalang araw sa inyo. Ito po ay nangyari nung kami bumabiyahe pa uwi galing probinsya. Sa mga panahong ito ay meron pong sasakyan ng aking tatay. Hindi naman sa pagmamayabang pero marangya ang aming buhay noon. Nang dahil sa merong negosyo ang aking mga magulang. Tuwing Sabado noon ay bumibisita talaga kami kay lolo at lola sa probinsya. Father side. At umuwi din naman kami pagpatak ng hapon. Ito yung palagi namin ginagawa kasi ayon kay nanay at tatay, balang araw ay lilisan din ang mga ito. Kaya sulitin daw namin ang mga sandali habang sila ay buhay pa. Sa mga panahong naganap ang karanasang ito, ako ay nasa high school at tandang-tanda ko pa ang bawat pangyayari. Isang umaga araw ng Sabado ay ginising kami ng aming mga magulang kasi pagpatak daw ng 8:00 kami babiyahe na papuntang probinsya. Agad naman kaming nagising ng aking ate. Pagkatapos naman namin kumain ng almusal, ay nauna akong sumakay sa aming sasakyan at hinintay ko na lamang sila doon. At bandang 8:00 naman, ay umalis na nga kami at bumiyahe. Mahigit 2 oras din ang biyahe papuntang probinsya. At sa kalagitnaan naman ng biyahe, ay pinagpapawisan ako ng malamig. Kinakabahan din ako na hindi ko maintindihan. Sinabi ko naman sa kanilang tungkol dito at sabi naman ni tatay, normal lamang ito sa isang tao at wag daw akong mabahala kasi minsan ay nakakaramdam din sila ng ganito. Kaya hinayaan ko na lamang at hindi ko na lamang binigyan ng kahulugan. Sa pagdating namin sa bahay ni lolo at lola, ay nakita namin na meron silang bisita. Ito ay isang matandang babae na kung titignan ay kasing edad din naman ng mga ito. Apo nyo na bang mga ito? At iyo, ba't parang namumutla ka? Tanong ng matanda sa akin. Tatawagin natin sa pangalang Lola Gracia. Agad namang tumingin sa akin ang aking mga magulang at nakita nga nilang namumutla ako. Meron ka bang nararamdaman? Ayos ka lang ba? Tanong ng aking ina at agad naman niyang hinawakan ang aking mukha. Ayos lang po ako. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Sagot ko naman sa kanya. Pumasok ka muna doon sa kwarto at magpahinga. Matulog ka muna iyo. Sige na. Sabi naman ng aking lolo. Pumasok nga ako sa kwarto at agad na humiga. At makalipas lang ang ilang minuto ay agad naman akong nakatulog. Hindi ko alam kung bakit parang hinihigop ang aking enerhiya. Fast forward po tayo. Bandang 5:00 ng hapon ay nagsabi si tatay na kami uuwi na. Kaya nagpaalam naman kami kay lolo at lola. Bandang 6:00 ay sa kalagitnaan ng aming biyahe ay hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Kung ano yung naramdaman ko kaninang umaga, ganun din sa mga sandaling ito. Nababalisa na rin ako at gustong gusto kong sabihin kay tatay na wag nang magpatuloy at bumalik na lamang kami. Pero sabi ko naman sa isip ko, baka maling akala lamang ito. Nang mapadaan kami sa isang bahagi ng kalsada, ay bigla na lamang pumreno si tatay. Kaya agad naman kaming napatingin sa unahan. Subalit, wala naman kaming nakikita. Kaya labis naman ang aming pagtataka. Tay, ba't ka pumreno bigla? Tanong ng aking ate. Merong tumawid na aso. Pero ang laki. Sagot naman ng aming tatay.
at agad itong lumabas para tignan kung nasaan na ang asong iyon. Sumunod naman kami sa kanya at aking tinignan ng ilalim. Pero wala naman akong nakita, kaya napakamot na lamang ako. Wala rin pong mga bahay sa bawat gilid ng daan at mga punong kahoy lang ang tanging makikita. Maliban dito ay napakadilim pa doon. Tanging ilaw lang ng aming sasakyan ang nagbibigay liwanag. Tara na, magpatuloy na tayo. Baka nakatawid na yun. Alam naman natin na mabilis tumakbong mga aso. Sabi naman ng aming ina at agad naman kaming bumalik sa loob. Tay, tara na, umuwi na tayo. Gabi na. Sabi pa ni ate at agad namang pumasok si tatay. Nakita pa namin na napakamot po ito at tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Gaano kalaki? Sigurado ka bang aso iyon? Tanong naman ni nanay kay tatay. Oo, sigurado akong aso. Tumingin pa nga sa akin bago tumawid. Sagot naman ng aming tatay at agad niyang pinatakbo ang sasakyan. Subalit hindi pa man kami nakakalayo sa aming hinintuan ay bigla naman itong namatay. Labis naman ang aming pagtataka. Anong nangyari? Tanong ng aming ina. Hindi ko alam. Pakiabot nga ng flashlight. Sabi naman ng aking tatay at agad naman itong inabot ni nanay. Agad naman kaming lumabas at pinahawak sa akin ni tatay ang flashlight. Agad naman niyang binuksan ang hood at tinignan ang pwedeng maging sanhi ng pagkamatay ng sasakyan. Pero lumipas lang ang ilang minuto ay wala naman siyang makitang dahilan. Kaya napakunot noon na lamang ito. Pagod din naman ang baterya at wala talagang problema. Maliban dito, sinisigurado talaga niya na maayos ang kondisyon ng aming sasakyan bago kami bumiyahe ng malayo. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay nakarinig kami ng isang huni na nanggagaling sa kakahuyan na nasa gilid lang namin. Agad naman kaming kinilabutan sapagkat ang huni na ito ay talagang kakaiba at hindi pangkaraniwan. Noon lang kami nakarinig ng ganon. Medyo buo at mapapasabi ka talaga na isang tao ang gumagawa. Meron bang ganyang ibon, tay? Tanong ni ate. Kasi laking probinsya talaga yung tatay namin. Walang ganyan sa amin. Ngayon ko lang narinig yan. At saka huwag niyo nang pansinin. Pumasok na kayo doon sa sasakyan. Kami na lang bahal dito. Sagot naman ni tatay at agad namang pumasok si nanay at ate. Hindi nagtagal ay nakarinig kami ng alulong sa di kalayuan. Dito na nanindig ang aking mga balahibo at agad naman kaming napatingin sa bahagi na yon. Nakita ko naman na si tatay ay talagang natataranta at sabi niya, bakit doon pa kami nasiraan? Maliban sa madilim na ay hindi pa maganda ang ihip ng hangin doon. Meron kaming nararamdamang presensya. Makalipas naman ng mahigit 10 minuto ay lumabas ulit si nanay at nagreklamo ito na sumasakit daw ang kanyang tiyan. Parang hinahalukay. Nagsabi naman si tatay na kung magbababawas ito ay doon na lamang sa gilid. Kasi madilim din naman doon at marami namang mga nagtataasang talahim. Pero ang sabi ng aming ina, hindi naman daw ito natatay. Masakit lang talaga ang kanyang tiyan. Hanggang sa unti-unti itong lumala at napapaaray na ito. Hanggang sa yung ate ko ay bigla namang napasigaw. Kasi meron daw siyang nakitang mga mata at mukha ng tao sa kabilang bahagi ng kalsada. Wala ring mga bahay doon at mga punong kahoy din ang tanging makikita. Agad naman kaming napatingin ni tatay sa bahagi na iyon. Pero hindi namin nakita ang sinasabi ni ate. Inutusan naman niya ako na kunin ang mga tools sa likod ng sasakyan. At agad ko namang kinuha ang mga ito. Gagawin daw namin itong mga armas
kung sakaling merong lumapit sa amin. Pumasok na lamang kami sa loob ng sasakyan upang pakalmahin ang dalawa. Sinara namin ang bintana pero hindi ganun kasagan para kahit papaano ay pumasok din ang hangin sa loob at hindi kami masuffocate. Paghintay na lamang tayo na merong dumaang sasakyan at hihingi tayo ng tulong. Sabi ni tatay at tumango naman kaming lahat. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay nakita kong namimilipit pa rin ang aming nanay. Hindi na daw niya kaya ang sakit na kanyang nararamdaman. Wala naman kaming magawa kasi kahit anong gawin ni tatay ay hindi pa rin umaandar ang aming sasakyan. Nagtataka naman kami sa mga sandaling iyon kasi wala talagang napapadaan. Pakiramdam namin ay nasa ibang mundo kami kasi magmula nung namatayan kami ay wala talagang dumadaan. Magdasal na lamang tayo. Ito na lang sigurong paraan. Sige na, yumuko kayong lahat at sumunod sa akin. Sabi ng aking tatay. Lumaki po talaga ito sa relihiyosong pamilya at ang ganitong pag-uugali ay nakuha din namin ni ate. Kaya lumaki kami na merong takot sa Diyos. Sa kalagitnaan ng aming pagdarasal ay merong lumundag sa bubong ng sasakyan. Parang isang mabigat na tao at merong ding kumatok sa bintana. Pero patuloy pa rin si tatay sa pagdarasal at sumusunod naman kami sa kanya. Nakapikit din ang aming mga mata at ni isang beses ay hindi kami dumilat. Talagang nagdasal kami ng taimtim. At walang ano-ano ay nakarinig kami ng malakas na busina sa aming likuran. Dito na kami dumilat. At pagkatingin namin doon ay meron nga kaming nakitang ilaw ng sasakyan. Agad namang lumabas si tatay at sinundan ko naman ito. Yung driver naman ng sasakyan na ito ay parang galit na galit. Kasi bakit daw nakapatay ang mga ilaw namin? Muntik na daw niya kaming mabangga. Nasa pakurbadang daan kasi kami. Kaya siguro hindi niya agad kami nakita. Kumbaga blind spot. Agad namang pinaliwanag ni tatay ang mga nangyari. Mabuti naman at naintindihan niya ito. Subukan mong pandarin ulit. Baka pinaglalaruan lamang kayo. Biglang sabi ng driver. Kaya pumasok ulit si tatay at pinaandar ang aming sasakyan. Nasurpresa naman kami kasi umandar ito at tahimik din naman ang makina. Walang anumang sira o problema. Kaya labis ang aming pagtataka. Sige na, may alam akong tiyanggi doon sa unahan. Doon na tayo mag-usap. Meron na akong sasabihin sa inyo. Sabi ng driver at tumango naman si tatay. Inisip namin na mayroon itong kaugnayan sa nangyari sa amin doon at sa mga nagpaparamdam sa amin. Ayaw niya itong pag-usapan sa bahagi na yon. Nang marating namin itong tindahan ay agad kaming huminto. Binigyan naman ni tatay ng yosi ang driver at agad nila itong sinindihan. Nakikinig lamang kami sa kanilang usapan. Nawala din naman ang pananakit sa tiyan ng aking nanay at sabi naman ng mamang driver, wag na wag daw kami magpagabi at dapat daw bilisan namin ang pagpapatakbo kapag dadaan kami sa bahagi na yon. Meron daw talagang nagpaparamdam doon at ayon pa sa mga matatanda, sa likod ng kakahuyan na aming nakikita mula sa kalsada ay merong isang baryo na pinamamahayan daw ng mga aswang. Pero hindi daw ito sigurado kung totoo nga ba ang mga kwento. Kasi narinig niya lang ito sa kanyang tiya. Sabi naman ni tatay, kung pagbabasehan ng aming naging karanasan, mukhang totoo nga ang kwento. Talagang nakakatakot at ayaw na naming maulit doon. Ito rin kasi ang unang pagkakataon na naabutan kami ng dilim sa daan. Nang dahil sa dahan-dahan ng pagmamaneho ng aking tatay. At sa kahapon na nung umalis kami sa bahay ni lolo at lola. Kadalasan kasi, 4:00 pa lang ay umuwi na kami. Pagkatapos naman nila magyosi,
ay nagpaalam na kami sa kanya at nalaman din namin na nakatira lang ito malapit sa bayan na iyon. Araw-araw din siyang napapadaan sa bahagi na iyon, kaya pala meron siyang alam tungkol sa lugar na iyon. Sa pagdating naman namin sa bahay, inilarawan ni ate kung ano ang kanyang nakita at sabi niya mukhang isa itong matanda. At ang kinang ng mga mata ay talagang kakaiba. Mahaba daw ang buhok na kulay puti at kahit madilim daw ay naaaninag niya ito. Hindi daw siyang magkakamali sa kanyang nakita. Sa sumunod naman na buwan ay nalaman namin na buntis si nanay at agad naming naalala ang mga pangyayari. Ito rin po sigurong dahilan kung bakit sumakit ang kanyang tiyan sa bahagi na iyon. May kutob din sila na ito nga talagang dahilan. Magmula nun, hindi na kami nagpapaabot ng dilim. 3:00 pa lang ng hapon ay nagpapaalam na kami kay lolo at lola. At naintindihan din naman nila ito. Kasi maski sila ay meron din namang mga karanasan sa kababalagan. Pasasabi ko naman na talagang makapangyarihan ang pagdarasal. At sabi ni tatay, kung hindi daw namin iyon ginawa, baka ano na ang nangyari sa amin. Baka nakunan pa daw si nanay sa sobrang takot. Pero mabuti naman at hindi na nangyari iyon. Sir Chris, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa kwentong ito. Dito ko na siguro tatapusin. Maraming salamat din sa mga tagapakinig. Hanggang sa muli po at mag-iingat kayo palagi. Kahit saan man kayo naroroon.